交给了以色列，又从以色列中挪走，从而把以色列民带到了东方，也把所有的人都带到了东方，都带给了光。两人都与光重逢，都与光相交，不再寻觅，不再寻觅。神要让所有的寻求之人都重见光，看见神在以色列的荣耀，看见神驾着白云早已来在人间，看见白云朵朵，看见果实累累，更看见以色列的耶和华神。看见人所盼望的弥赛亚，也看见历代君王逼迫的神的权方。神要做全域的工作，神要大动工程，献给末世的人，把神的全部作为都献给末世的人，把神的全部容颜都献给等待神多少年的人，献给盼望神驾着白云来的人，献给盼望神再次显现的以色列，献给逼迫神的全人类，让人都知道神早将荣耀带走，带到了东方，不在犹太，因末世早已来到。Amen. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Talagang namangha ako sa video na yon. Dinadala ng Diyos ang kalwalhatian niya mula sa Israel papunta sa silangan sa mga huling araw. Nagpakita siya sa China, ang pinakalumalaban sa Diyos sa lahat ng mga bansa. Ginagampanan ng gawain niya at ipinapahayag ang katotohanan upang lupigin at iligtas ang lahat ng tao. Kapangyarihan at karunungan ito ng Diyos. Oo. Tama yun. Talagang makahulugan ang pagpapakita at gawain ng Diyos sa China. Dati, hindi ako pamilyar sa gawain ng Diyos. Base sa haka-haka ko magpapakita ang Panginoon sa Israel sa pagbabalik niya. Saka ko lang naintindihan ang misteryo ng gawain ng makapangyarihang Diyos sa China nang mabasa ko ang mga salita niya. Mahusay. Ibabahagi ko ang karanasan ko sa pagtanggap sa makapangyarihang Diyos. Sige. Matapos magkaroon ng pananampalataya sa Panginoon, ako'y naging masigasig sa paghahanap. Sa tuwing may oras ako, nagbaboluntaryo ako sa iglesia. At pirmi akong nagbigay ng 10 kada buwan. Noong Abril 2011, pumunta ako sa South Korea para magtrabaho. At kahit gaano ako kaabala sa trabaho, dadalo pa rin ako sa Sunday service. Pero palagi na lang paulit-ulit ang mga sermon ng pastor. Ang mga nagtitipon ay tatango na lang o makikipagkwentuhan sa isa't isa. Walang anumang kasiyahan. Tumigil na ako sa pagpunta sa mga service paglaon. Pero dahil sa isa akong Kristiyano, hindi ako mapalagay sa hindi ko pagdalo. Kaya pinilit ko ang sarili ko na magpatuloy. Tapos nagkataon isang araw, nakasalubong ko ang dati kong kaibigan sa iglesia na si Sister Zhao. Inimbitahan niya ako sa bahay niya at sumama rin ang kaibigan niyang si Sister Lee.
Yun ang unang pagkakakilala namin. Pero nagkasundo agad kami. Nagkwentuhan kami tungkol sa aming mga sitwasyon at pati na ang tungkol sa kapanglawan sa iglesia. Nagbahagi siya tungkol sa kung paanong ang kapanglawan sa iglesia ay dahil gumagawa ng bagong gawain ng Diyos. At nagbago ang gawain ng banal na espiritu na kailangan tulad tayo ng matatalinong birhen naghahanap ng pagpapakita ng Diyos at nakikinig para sa kanyang tinig upang masalubong ang Panginoon. Talagang naliwanagan ako sa sinabi niya. Pagkatapos, sinabi ni Sister Lee, ang Panginoong Hesus ay nagbalik na. Siya'y nagkatawang tao bilang makapangyarihang Diyos upang gampanan ang kanyang gawain sa China. Nagpapahayag ng katotohanan at ginagawa ang paghatol at pagdadalisay. Sinimulan na ng makapangyarihang Diyos ang kapanahunan ng kaharian at tinapos ang kapanahunan ng biyaya. Ang mga tumatanggap ng gawain niya sa mga huling araw ay dinala sa harap ng trono ng Diyos. Tinatanggap nila ang probisyon ng salita ng Diyos at dumadalo sa piging ng kasal ng kordero. Amen. Nabigla ako sa sinabi ni Sister Lee at nahirapan na kung paniwalaan siya. Nagbalik na ang Panginoon at tumating siya sa China. Sa panahon ng luma at bagong tipan, ginawa ng Diyos ang kanyang gawain sa Israel. Sabi sa Biblia, at ang kanyang mga paa ay magsisitayo sa araw na yaon sa bundok ng mga olivo sa tapat ng Jerusalem sa dakong silangan. At mahahati ang bundok sa gitna niya sa dakong silangan at kanluran at magiging malaking libis. At kalahati ng bundok ay malilipat sa hilaga at kalahati sa timog. Sa mga huling araw, darating dapat ang Panginoon sa Israel sa bundok ng mga olivo. Paanong nasa China siya? Sinabi ko yun kay Sister Lee. Paano naman niya ito sinagot? Ngumiti lang siya at sinabing misteryoso ang mga propesiya ng pagbabalik ng Panginoon. Hindi natin yun maiintindihan. Pagkatapos lang matupad ang isang propesiya at nakita natin kung paano isinasagawa ng Diyos ang gawain niya, saka natin mauunawaan ang ibig sabihin nito. Hindi natin dapat limitahan ang gawain ng Diyos gamit ang literal na kahulugan ng mga propesiya dahil malamang malabanan natin ng Diyos. Ang mga Fariseyo ang halimbawa nito. Kumapit sila sa literal na kahulugan ng propesiya ng pagbabalik na Mesiyas. Iniisip na pagdating ng Panginoon tatawagin siyang Mesiyas. Ang di tinawag na Mesiyas ay hindi si Kristo. Kaya tinutulan at hinatulan nila ang gawain ng Panginoong Hesus at hindi sila iniligtas ng Diyos. Kung lilimitahan natin ang gawain ng Diyos base sa literal na interpretasyon ng Biblia at hindi sisiya sa atin ang katotohanan ng pagpapakita at gawain ng Diyos, malamang maulit lang natin ang pagkakamali nila. Tama. Sa mga huling araw, ginagampanan ng makapangyarihang Diyos ang gawain ng paghatol simula sa bahay ng Diyos. Ipinapahayag ang lahat ng katotohanan ng dumadalisay at ang liligtas sa sangkatauhan, tulad ng maningning na liwanag na lumilitaw sa silangan. Sa loob lang ng 20 taon, kumalat na sa buong China ang gawain ng makapangyarihang Diyos sa mga huling araw. At umabot na rin sa ibang mga bansa sa buong mundo. Ang salita ay nagpapakita sa katawang tao ay isinalin na sa higit sa 20 na mga wika at nailathala online para sa mga tao sa buong mundo na maghanap at magsiyasat. Ganap na tinupad ng gawain ng makapangyarihang Diyos sa mga huling araw ang propesiya ng Panginoong Hesus. Sapagkat gaya ng kidlat mula sa silangan at nakikita hanggang kanluran, gayon din ang pagparito ng anak ng tao. At ang aklat ng Malakiyas 1:11, sapagkat mula sa sinisikatan ng araw hanggang sa nilulubugan niyaon magiging dakila ang aking pangalan sa mga hintil, sabi ng Diyos na Jehovah ng mga hukbo. Amen. Nang marinig ko ito, napagtanto kong ang Panginoon ay bumalik sa China at hindi sa Israel. At matagal na itong napropesiya ng Biblia. Tapos binasahan ako ni Sister Lee ng isang sipi ng mga salita ng makapangyarihang Diyos. Babasahin ko ito para sa inyo. Sige. Sabi ng makapangyarihang Diyos, sa totoo lang, ang Diyos ang Panginoon ng lahat ng bagay. Siya ang Diyos ng lahat ng nilikha. Hindi lamang siya Diyos ng mga Israelita, ni ng lahat ng mga Hudyo. Siya ang Diyos ng lahat ng mga nilikha. Ang naunang 2 yugto ng kanyang gawain ay naganap sa Israel na nakalikha ng ilang haka-haka sa mga tao. Naniniwala sila na ginawa ni Jehovah ang kanyang gawain sa Israel, na si Jesus mismo ang nagsakatuparan ng kanyang gawain sa Judea. At bukod pa rito na siya ay naging tao upang gumawa. At ano't anuman, ang gawaing ito ay hindi na lumagpas pa sa Israel. Hindi gumawa ang Diyos sa mga taga-Ehipto o sa mga Indiano. Gumawa lamang siya sa mga Israelita. Sa gayon ay nakabuo ng iba't ibang haka-haka ang mga tao. At inilarawan ang gawain ng Diyos sa loob ng isang tiyak na saklaw.
Sinasabi nila na kapag gumagawa ang Diyos, kailangan niyang gawin iyon sa mga taong hinirang at sa Israel. Maliban sa mga Israelita, hindi na gumagawa ang Diyos sa iba ni wala ng anumang mas malawak na saklaw ang kanyang gawain. Napakahigpit nila pagdating sa pagpapasunod sa Diyos na nagkatawang tao at hindi nila siya pinapayagang kumilos ng lagpas sa mga hangganan ng Israel. Hindi ba haka-haka lang ng tao ang lahat ng ito? Ginawa ng Diyos ang buong kalangitan at lupa at lahat ng bagay. Ginawa niya ang lahat ng nilikha. Kaya paano niya lilimitahan ang kanyang gawain sa Israel lamang? Kung magkagayon, ano ang silbi ng paglalang niya sa lahat ng nilikha? Nilikha niya ang buong mundo at naisakatuparan niya ang kanyang 6,000 taong plano ng pamamahala hindi lamang sa Israel, kundi pati sa bawat tao sa sansinukob. Kung kikilos ang Diyos ayon sa mga haka-haka ng tao, magiging Diyos lang siya ng mga Israelita at hindi niya mapapaabot ang kanyang gawain sa mga bansang hentil. Sapagkat magiging Diyos lamang siya ng mga Israelita at hindi Diyos ng lahat ng nilikha. Isinaad sa mga propesiya na ang pangalan ni Jehovah ay dadakilain sa mga bansang hentil, na ito'y lalaganap sa mga bansang hentil. Bakit ito pinropesiya? Kung ang Diyos ay Diyos lamang ng mga Israelita, sa Israel lamang siya gagawa. Bukod pa riyan, hindi niya palalaganapin ang gawaing ito at hindi siya gagawa ng ganitong propesiya. Yamang ginawa niya ang propesiyang ito, siguradong papaabutin niya ang kanyang gawain sa mga bansang hentil at lahat ng lupain. Dahil sinabi niya ito, kailangan niyang gawin ito. Ito ang kanyang plano. Sapagkat siya ang Panginoon na lumikha sa kalangitan at lupa at lahat ng bagay at ang Diyos ng lahat ng nilikha. Gumagawa man siya sa mga Israelita o sa buong Judea, ang gawain kanyang ginagawa ay ang gawain ng buong sansinukob at ang gawain ng buong sangkatauhan. Ang gawain kanyang ginagawa ngayon sa bansa ng malaking pulang dragon, sa isang bansang hentil ay siyang gawain pa rin ng buong sangkatauhan. Maaaring ang Israel ang himpilan ng kanyang gawain sa lupa. Gayun din, maaaring ang China ay himpilan din ng kanyang gawain sa mga bansang hentil. Hindi ba natupad na niya ngayon ang propesiya na ang pangalan ni Jehovah ay magiging dakila sa mga bansang hentil? Amen. Salamat sa Diyos. Pagkatapos ay nagbahagi si Sister Lee. Ang Diyos ay ang Panginoon ng lahat ng nilikha, pinamumunuan niya ang buong sansinukob at namumuno sa kapalaran ng lahat ng tao. Ang Diyos ay hindi lang ang Diyos ng mga Israelita, higit pa roon, siya ang Diyos ng lahat ng nilikha. May karapatan ng Diyos na gampanan ng kanyang gawain sa kahit saang bansa kasama ang sinumang tao. Pero anumang bansa ang pagpakitaan at gawaan niya, ang kanyang gawain ay ginagawa para sa kapakanan ng sanlibutan at upang pamunuan sila sa kanilang pag-unlad. Sa kapanahunan ng kautusan, ginamit ng Diyos na si Jehovah si Moises upang iproklama ang kautusan niya sa Israel at sinimulan ng kapanahunan ng kautusan. Mula sa lupaing ito, pinalawak niya ang kanyang gawain sa ibang lupain upang lahat ng mga bansa at tao igagalang ang kanyang ngalan bilang dakila. Totoo. Tama yun. Sa kapanahunan ng biyaya, ginawa ng Panginoong Hesus ang gawain ng pagtubos sa Judea. Pero hindi lang tinubos ng Panginoong Hesus ang mga Hudyo, kundi ang buong sangkatauhan. Ngayon makalipas ang 2,000 taon, kumalat na sa buong mundo ang ebanghelyo ng Panginoon. Sa mga huling araw, ginagamit ng makapangyarihang Diyos ang China bilang test site para sa gawain niya, bago ito palawakin sa buong sansinukob. Ngayon ay parang makinang naliwanag ang mga salita't gawain ng makapangyarihang Diyos. Nagniningning mula silangan at iniilawan ng mga bansa sa kanluran na may pagpapatotoo. Marami nang nakarinig sa tinig ng Diyos sa mga salita ng makapangyarihang Diyos at humarap sa trono ng Diyos para tanggapin ang paghatol at pagdadalisay ng kanyang mga salita. Amen. Nakikita natin na anuman ang kapanahunan, kapag nagdesisyong magpakita at gumawa ang Diyos kasama ang mga tao o sa isang bansa, palagi muna siyang pumipili ng lugar para gumawa at gamit ang lugar na ito bilang halimbawa, unti-unting pinalalawak ang gawain niya sa ibang lugar upang kumplituhin ang gawain niya ng pagliligtas sa tao. Ito ang prinsipyo ng gawain ng Diyos. Kung susundin natin ang ating mga haka-haka at palagay, iniisip na dahil gumawa ang Diyos sa Israel sa kapanahunan ng kautusan at kapanahunan ng biyaya, dapat ang Diyos ay Diyos lang ng Israel. Ang ebanghelyo ay maaari lang lumabas sa Israel. Tanging ang mga tao sa Israel ang totoong hinirang ng Diyos at ang nararapat sa mga biyaya niya. At hindi magpapakita at gagawa ang Diyos sa mga bansang hintil. Di ba't nililimitahan natin ang Diyos? Oo nga.
Sabi ng Diyos, magiging dakila ang aking pangalan sa mga hintil. Kaya, paano ito makakamit at matutupad? Nagkatawang tao ang Diyos sa mga huling araw at ginagawa ang gawain niya sa China, isang bansang pinamumunuan ng ateismo. Upang basagin ang mga kuro-kuro ng mga tao at upang ipakita na hindi siya gumagawa ayon sa mga alituntunin sa halip ay ayon sa sarili niyang plano. Ipinapakita niya rin sa atin na hindi lamang Israel ang inililigtas niya kundi pati na ang mga hintil. Ang Diyos ay Diyos ng lahat ng sangkatauhan, hindi ang Diyos ng alinmang bansa o tao. Amen. Amen. Kung saan man magpakita at gumawa ang Panginoon, palagi itong makabuluhan. Lagi niyang pinipili ang lugar na pinakamagsisilbi sa pagliligtas ng tao. Totoo tama. Sa pagbabahagi ni Sister Lee, nakaramdam ako ng hiya. Alam kong ginampanan ng Diyos ang gawain niya sa kapanahunan ng kautusan at biyaya sa Israel. Akala ko sa Israel lamang magpapakita at gagawa ang Diyos. Kung ginampanan muli ng Diyos ang gawain niya sa Israel, sa mga huling araw, malilimitahan ko siya bilang Diyos ng mga Israelita. Ibig sabihin, itinatanggi ko ang Diyos bilang pinuno ng lahat ng sangkatauhan, paglaban yun sa Diyos. Kung saan nagpapakita o gumagawa ng kanyang gawain ng Diyos, ay laging sumasalamin sa kanyang plano at karunungan. Di tayo dapat magkomento tungkol sa gawain ng Diyos, lalo na ang limitahan ng kanyang gawain. Pero mayroon pa rin akong ilang mga pasubali. Isang ateistang gobyerno ang nagpapatakbo sa China. Ito ang pinakamalalang bansang tumatanggit lumalaban sa Diyos. Kung hindi nilalayo ng Diyos na magpakita at gumawa sa Israel, bakit hindi siya gumawa sa mga bansang tulad ng US o UK kung saan Kristyanismo ang pangunahing relihiyon? Bakit pinili niyang gampanan ang kanyang gawain sa China? Sinabi ko ang mga katanungang ito kay Sister Lee. Ganito ang naging sagot ni Sister Lee. Pumipili ang Diyos kung aling bansa o lokasyon niya gagawin ang kanyang gawain. Base sa mga kinakailangan ng kanyang gawain, laging may espesyal na kahulugan sa mga pinili niya. Maliwanag na nagsalita tungkol dito ang makapangyarihang Diyos. Binasahan ako ni Sister Lee ng isang sipi ng mga salita na makapangyarihang Diyos. Kapatid, maaari bang ako magbasa? Oo. Sabi ng makapangyarihang Diyos, ang gawain ni Jehovah ay ang paglikha sa mundo. Ito ang simula. Ang yugtong ito ng gawain ay ang katapusan ng gawain at ito ang konklusyon. Sa simula, isinagawa ng Diyos ang kanyang gawain sa mga hinirang ng Israel at ito ang pasimula ng bagong panahon sa pinakabanal na lugar. Ang huling gawain ay isinagawa sa pinakamaruming bansa upang hatulan ng mundo at wakasan ang kapanahunan. Sa unang yugto, ang gawain ng Diyos ay isinagawa sa pinakamaliwanag na lugar sa lahat at ang huling yugto ay isinasagawa sa pinakamadilim na lugar sa lahat. At ang kadilimang ito ay mapapaalis, ibibigay ang liwanag at ang lahat ng tao ay malulupig. Kapag nalupig na ang mga tao sa pinakamarumi at pinakamadilim na lugar na ito, at kinikilala na ng lahat na umiiral ang Diyos at siya ang tunay na Diyos, at lubusan nang nakumbinsi. Ang katotohanan ito ay gagamitin upang isagawa ang gawain ng paglupig sa buong sansinukob. Ang yugtong ito ng gawain ay makahulugan. Kapag natapos na ang gawain sa kapanahunang ito, ang gawain ng 6,000 taon ng pamamahala ay makakarating sa isang ganap na katapusan. Sa oras na yaong mga nasa pinakamadilim sa lahat ng lugar ay nalupig na, tiyak na ganoon din ang mangyayari sa iba't ibang lugar. Sa gayon, tanging ang gawain ng panlulupig sa China ang nagtataglay ng makabuluhang sagisag. Kinakatawan ng China ang lahat ng puwersa ng kadiliman. At ang mga tao sa China ay kumakatawan sa lahat ng nasa laman kay Satanas at ang mga mula sa laman at dugo. Ang mga Chino, ang lubusang nagawang tiwali ng malaking pulang dragon. Sila ang pinakamatinding lumalaban sa Diyos na ang pagkatao ay pinakamasama at marumi. At kaya sila ang mga orihinal na modelo ng lahat ng tiwaling sangkatauhan. Sa mga tao sa China, na ipakikita ng pinakabuong buo at nabubunyag sa iba't ibang mga anyo nito ang katiwalian, karumihan, di pagkamakatwiran, pagtutol at ang pagiging mapanghimagsik. Sa isang banda, sila ay may mahinang kakayahan at sa kabilang banda ang kanilang mga buhay at pag-iisip ay paurong at ang kanilang mga gawi, kapaligirang panlipunan, pamilya ng kapanganakan, ang lahat ay kaawa-awa at paurong. Ang kanilang katayuan ay mababa rin. Ang gawain sa lugar na ito ay makahulugan. At matapos maisagawa ang gawaing pagsusuri,
Sa kabuuan nito, ang kanyang mga susunod na gawain ay magiging higit na mabuti. Kung maisa sa katuparan ng hakbang ng gawain na ito, kung gayon ang mga susunod na gawain ay matitiyak. Sa oras na matapos ang hakbang na ito, ang dakilang gawain ay lubusang magtatagumpay. At ang gawain ng paglupig sa buong sansinukob ay ganap na matatapos. Sa katotohanan, kapag ang gawain sa inyo ay nagtagumpay na, ito ay magiging katumbas ng tagumpay sa lahat ng dako ng buong sansinukob. Ito ang kahalagahan ng kung bakit pinakilos ko kayo bilang huwaran at uliran. Ang pagiging mapanghimagsik, pagsalungat, karumihan, at ang hindi pagiging matuwid. Ang lahat ay matatagpuan sa mga taong ito at sa kanila ay kumakatawa ng lahat ng pagkaswail ng sangkatauhan. Sila ay tunay ngang mahalaga. Kaya, sila ay itinuturing na halimbawa ng panlulupig. At sa oras na sila'y malupig, sila'y magiging mga uliran at halimbawa para sa iba. Amen. Salamat sa Diyos. Pagkatapos, nagbahagi si Sister Lee. Pinipili ng Diyos ang lokasyon na target ng kanyang gawain sa bawat yugto. Base sa pangangailangan ng kanyang gawain. Palagi itong may tiyak na kahulugan at para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Halimbawa, isinagawa ng Diyos ang unang 2 yugto ng gawain sa Israel dahil sila ang hinirang ng mga tao ng Diyos. Naniwala't sinamba nila ang Diyos, meron silang takot sa Diyos, at sila ang pinaka-hindi tiwali sa sangkatauhan. Kaya napakadali para sa Diyos na lumikha ng ulirang grupo ng mga mananampalataya sa pamamagitan ng paggawa kasama sila. Sa ganitong paraan, mas mabilis at maayos nakakalat ang gawain ng Diyos, upang ang buong sangkatauhan ay malalaman ang pag-iral at gawain ng Diyos. At mas maraming tao ang lalapit sa harapan ng Diyos at tatanggapin ang kaligtasan niya. Tunay na makahulugan ng pagsasagawa ng unang 2 yugto ng gawain ng Diyos sa Israel. Ganap na pinili ng Diyos ang Israel ayon sa mga pangangailangan ng gawain niya. Sa mga huling araw, ginagawa ng Diyos ang paghatol at pagdadalisay. Ipinapahayag niya ang katotohanan upang hatulan at ibunyag ang katiwalian at kabuktutan ng sangkatauhan. Ipinapakita ang kanyang matuwid, mabagsik at di naaagrabiyadong disposisyon. Kaya't kailangan niyang piliin ang mga taong pinakatiwali, pinakalumalaban sa Diyos bilang halimbawa. Sa paggawa lang nito makakamit ang pinakamahusay na resulta ng gawain ng Diyos. Tulad ng alam ng lahat, sa buong sangkatauhan, ang mga Chinese ang pinakapaurong at ginawang tiwali ni Satanas. Sila ang pinakasalaula, mababa, tumatanggi sa Diyos at lumalaban sa Diyos na lahi sa buong sangkatauhan. Maganda silang kinatawan ng tiwaling sangkatauhan. Sa paggawa ng gawain ng paghatol sa China at pag-target sa tiwaling disposisyon ng mga Chinese, lubusan at masigasig na inilalantad ng Diyos ang sangkatauhan. At ang katotohanang ipinapahayag niya ay ang pinakakumpleto at may kakayahang ilantad ang banal at matuwid niyang disposisyon. Tama. Ginagamit ng Diyos ang katotohanan ng ipinahayag gamit ang gawain niya kasama ang mga hinirang na mga tao sa China upang sakupin at iligtas ang sangkatauhan. At hayaan silang makita ang banal at matuwid niyang disposisyon upang lahat sila'y lumapit sa harap ng Diyos para purihin siya. Ito ang karunungan ng gawain ng Diyos. Amen. Kung ang pinakatiwaling mga tao ay magagawang kumpleto ng Diyos, kung ganon ang pagperpekto sa natitirang sangkatauhan ay natural lang at si Satanas ay lubusang matatalo rin. Sa paggawa sa China, matatanggap ng Diyos ang pinaka-umaalingaw-ngaw na pagpapatotoo at pinakadakilang kalwalhatian. Dahil lang mga tao sa Israel o sa mga bansang karamihan ng tao ay Kristiyano tulad ng US o UK, ay hindi halimbawa ng tiwaling sangkatauhan ang paggawa't pagperpekto ng Diyos sa mga ito'y hindi makakamit ang pangwakas na layunin na paglupig at pagliligtas sa sangkatauhan. Kaya't ang paggawa ng Diyos kasama ang mga Chinese na ayon sa mga pangangailangan ng gawain ng paghatol ay ang pinakakumakatawan at pinakamakahulugan. Amen. Mula sa target at lokasyon ng gawain ng Diyos at ang pangunahing epekto nito sa bawat yugto, makikita natin na ang gawain ng Diyos ay tunay na matalino't kamangha-mangha. Totoo yan. Nang marinig ko ito, sabik kong sinabi, oo, ang Israel ay isang bansang sumasamba sa Diyos at ang mga tao roon ay pinaka-hindi tiwali sa lahat. Kung bumalik ang Panginoon upang gumawa sa Israel, ang gawain ng panlulupig ng Diyos ay di magbubunga na maganda. China ang pinakapaatras at lumalaban sa Diyos na bansa. Kaya sa panlulupig sa mga Chinese, hindi lang nakakamit ng gawain niya ng panlulupig ang pinakamagandang resulta, inihahayag din niya ang karunungan at pagiging makapangyarihan niya. Nakikita ko na ngayon kung gaano kahalaga ang paggawa ng Diyos sa China sa mga huling araw. Amen. Hindi ko alam ang gawain ng Diyos.
Pero nilimitahan ko ang gawain niya gamit ang aking mga kuro-kuro at palagay. Napakamapagmataas ko. Nagpatuloy si Sister Lee. Paano o saan man gawin ng Diyos ang gawain niya, laging may misteryo at katotohanang hahanapin. Kung paano naman natin dapat salubungin ang pagbabalik ng Panginoon, sinabi sa atin ng Panginoong Jesus. Pagkahating gabi ay may sumigaw, narito ang kasintahang lalaki, magsilabas kayo upang salubungin siya. Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig. Narito ako'y nakatayo sa pintuan at kumakatok. Kung ang sino man ay duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya. At hahapong kasalo niya at siya'y kasalo ko. Amen. Kaya't sa pagsalubong sa pagdating at paghahanap ng pagpapakita ng Panginoon, mahalagang makita kong may pagpapahayag ng katotohanan at tinig ng Diyos. Dahil kung saan man ipahayag ang katotohanan, naroroon din ang tinig ng Diyos, pati na ang kanyang pagpapakita at gawain. Ito ay talagang totoo. Siya. Totoo. Tulad ng sinasabi ng makapangyarihang Diyos, habang lalong naniniwala ang mga tao na imposible ang isang bagay, mas lalong maaari itong mangyari, sapagkat ang karunungan ng Diyos ay lagpas pa sa langit. Ang mga iniisip niya ay mas mataas sa iniisip ng tao, at ang gawain ng Diyos ay lampas sa mga hangganan ng pag-iisip at mga palagay ng tao. Habang mas imposible ang isang bagay, lalong higit na mayroon itong katotohanang mahahanap. Habang mas lagpas sa mga palagay ng tao ang isang bagay, lalo noong taglay ang kalooban ng Diyos. Ito ay dahil kahit saan pa niya ipinakikita ang sarili niya, ang Diyos ay nananatiling Diyos. At ang kanyang diwa ay hindi kailanman magbabago dahil lamang sa lugar o paraan ng kanyang pagpapakita. Ang disposisyon ng Diyos ay nananatiling pareho saan man naroon ang kanyang mga yapak. At nasaan man ang mga yapak ng Diyos, siya ay ang Diyos ng buong sangkatauhan. Gaya ng ang Panginoong Hesus ay hindi lamang ang Diyos ng mga Israelita, kundi ang Diyos din ng lahat ng tao sa Asya, Europa at Amerika. At higit pa rito ay ang nag-iisa at natatanging Diyos ng buong sangsinukob. Kaya naman hanapin natin ang kalooban ng Diyos at tuklasin ang kanyang pagpapakita mula sa kanyang mga pagpapahayag at sabayan ng kanyang mga yapak. Ang Diyos, ang katotohanan, ang daan at ang buhay. Ang kanyang mga salita at kanyang pagpapakita ay sabay na umiiral at ang kanyang disposisyon at mga yapak ay bukas sa sangkatauhan sa lahat ng sandali. Amen. Salamat sa Diyos. Nilutas ng mga salita ng makapangyarihang Diyos ang pagkalito ko. Isiniwalat nito ang mga misteryo ng pagpapakita at gawain ng Diyos, ganap na pinabubulaanan ng mga dati kong kuro-kuro. Maraming taon ko nang hinahangad na salubungin ang pagbabalik ng Panginoon. Pero di ko kailanman napagtantong nililimitahan ko ang pagpapakita at gawain ng Diyos sa kung anong inisip ko at mga literal na salita ng Biblia. Naging mangmang at bulag ako. Matapos ang pagtitipon, nang hingi ako kay Sister Lee ng kopya ng ang salita ay nagpapakita sa katawang tao na ipinahayag ng makapangyarihang Diyos. Nakita kong naipaliwanag ng mga salita niya ang marami sa mga misteryo ng Biblia. Tulad ng 6,000 taong plano ng pamamahala ng Diyos para sa kaligtasan ng tao, ang katotohanan at kwento sa loob ng Biblia, ang kahulugan ng mga pangalan ng Diyos, ang misteryo ng mga pagkakatawang tao, kung paanong itinatakda ng Diyos ang kalalabasan at hahantungan ng mga tao, ang paghantong sa pagtatapos ng kapanahunang ito at paano maisasakatuparan ang kaharian ni Kristo dito sa mundo, at marami pa. Walang iba kundi Diyos ang kayang magpaliwanag ng mga misteryong ito. Ang ipinahayag ng mga salita ng makapangyarihang Diyos ay puno ng autoridad, kapangyarihan at kamahalan. Tunay ngang mga pahayag ito ng Diyos. Nakatitiyak akong ang makapangyarihang Diyos ay ang nagbalik na Panginoong Jesus. Walang pag-atubili kong tinanggap ang gawain ng makapangyarihang Diyos at sinusundan ko na ngayon ang mga yapak ng kordero. Salamat Salamat sa sa Diyos. Diyos. Amen. Amen. Tama ka.